Hello, what's up guys? Welcome to my vlog, and for today's video, isang muna pinakamagandang umaga sa ating lahat. At this is your only na nag-iwan ng isang katagang daig ng maagap ang masipag. And let's go! Yo, what's up guys? Pumunta tayo ng ibasanan. Ibas ngayon panibago. Try natin makuha tayo ng mga pwede natin uling yung ulam. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! And for today's video nga guys, ay mangunguha naman tayo ng kalantigas. At itong kalantigas na tinatawag sa amin guys, ay ito yung klase ng crab na maliliit lang. Kaya po huwag na kayo magtaka kung bakit maliit pa lang ikinukuha na. Kasi sa totoo lang guys, ito talaga pinakang adult size nila. Kasi minsan may nababasa akong nagko-comment na nagsasabing ang liit-liit pa niyan, kinukuha niyo na agad, wala na ba kayong makain? At hinuhuli niyo na agad, ang liit-liit pa na, paano kung may future yan? Wow naman, sana all! At dito nga guys, tagpuan na natin yung pinakampakay natin sa hibasanan. At ito nga yung panghuhuli ng kalantigas. At sa paraan naman ng panghuhuli nito guys, ay pwede mo gamitan siya ng sirok. O kaya naman ay dakotin mo na lang siya gaya ng ginawa ko. At dapat higpit ang pagkakapit mo sa kanya pag dinakot mo siya para hindi na siya makahanap ng iba. I mean para hindi na makabuka ang sipit niya. At kung nahihirapan ka pa talaga sa sinabi kong paraan kung paano manghuli nito, ay tuturuan kita ng madali. Ay kilala mo kasi Juan, halat pa rin kung hindi. At ituturo ko sa iyo ang kanyang galawan. At ang kanya naman talagang ginawa sa binili niyang katang ay pinaunan ha. Ito lang ay kanyang binulungan. Ang sabi, kayo ay umuna na at ako'y may dadaanan pa. Sabay kanya itong pinakawalan sa ilog. Sabay tinuro niya sa alimango ang daan papunta sa kanila. Ang sabi ni Juan eh, diretsuhin niyo lang yung ilog, pwedeng sa dulo kung maliwa kayo. At matapos ng isang oras ay si Juan ay nakauwi na. At talaga naman ang nanay ni Juan ay sa kanya ay galit na galit. Ang sabi ng nanay eh, nasaan ay pinabilog sa mga alimango? Sabay sagot naman ni Juan na, pinauna ko na, wala pa ba? At balik na nga tayo guys sa topic sa pangunguha ng kalantigas. At dito nga guys ay basahan na pag ganitong malaki ang hibas ay asahan mo ng mga kalantigas ay mga nakabalay lang. At yung iba ay nagpakati lang sa mga maliliit na lamawan. Kasi guys pag high tide ay pumupunta ng kahuyan itong mga kalantigas. Kaya minsan pag inaabot sila ng low tide, doon na sila mismo nakukulong sa lamawan o kaya sa tinatawag naming nakapulong tubig. At kung mapapansin nyo nga guys, napakalaki talaga ng hibas. Gawa ng napakalaki talaga ng tubig ngayon sa gabi. Ang sukat nga guys ng high tide sa gabi ay 2-0. At talaga namang instant swimming pool ang bahay namin gabi-gabi. Pero yung ganitong high tide naman guys ay hindi naman araw-araw lagi nangyayari kasi ito ay gabi-gabi. Hindi, joke lang. Yung ganitong high tide nga guys ay nakadepende lang kung may bilog ng buwan. At sa loob ng isang buwan guys ay mga 5 beses lang nakakaranas malubog yung bahay namin. Hindi naman yung totally lubog talaga yung bahay hanggang bubong ano. Ang nalulubog lang ay yung mga sahig niya. Marami nga din nagsasabi pa nakikita nilang nalulubog sa tubig yung bahay namin. Tinatanong nila kung tubig baha ba yun. Bumabaha din naman dito sa amin guys, kaso hindi naman kagaya ng ibang baha na pag umulan ay talaga namang nalulubog ang mga bahay. Dito kasi sa amin guys, kahit anong lakas ng ulan, hindi bumabaha gawa ng malapit kami sa ilog. Tapos yung ilog dito sa amin guys ay konektado sa dagat. At lumulubog lang yung bahay namin talaga guys pag high tide. At dito nga guys ay kumuha ko ng sea urchin at kasi pag ganitong may bilog talaga ang buwan ay malaki ang laman nila. Kapag na rin sea urchin ang usapan, nabay wala ng suka-suka, sungga bagad, sayang nga lang at di ako nakapagdala ng bahaw. At nang marami na guys yung nakuha ko, ako ay umuwi na. Gawa ng sulo lang naman ako sa bahay, kaya hindi ko na dinamihan at baka masira lang pag di agad nakain. At ito nga lang pala guys yung mga nakuha ko. At ang bala ko na nga lang gawing luto dito guys ay i-butter garlic mixed seafood. All kumakapit. At dito nga guys, binuhusan ko muna ng init at tubig ang mga kalantigas upang hindi sila makapanipit pa. At sa pagluluto naman ng butter garlic nga guys, may kanya-kanya tayong paraan kung paano ito iluto. At saka hindi porket sinabing butter garlic, ayun lang talaga makikita mo rekado sa kanya. Ako kasi pa nagluto ng butter garlic, nilalagyan ko talaga siya ng sibuyas. Saka nilalagyan ko na rin siya ng siling haba para mabango talaga yung butter garlic. Tapos sama mo na rin ng siling labuyo pampagana. Sabay lagyan mo na rin ng tomato paste o kaya na may ketchup. Tapos ilagyan mo na rin yung mga mixed seafood. At sa mga crabs nga guys, much better gawin mo tagkalamin mga tangkuhong nila. Kaya naman yung tinatawag na upper shell nila. Para yung ibang aligin nila ay sumama sa sabaw. At pag yun ang talagang nalasaan, tak-tak na naman ang bahaw. At bago matapos ang ating video, isa muna big shoutout sa ating mga solid followers. Shoutout kay Carla Jane Ovien at kay Geraldine Peralta from Makato, Aklan. At ganoon na din kay Elaspa from Antipolo City. Shoutout kay Ma'am Rachel from Isabela. At ganoon na din kay Priscilla Pereira from Cagayan Valley. At pati na rin kay Criselda Pereira. At sa mga gusto pa magpa-shoutout, just comment down below. At i-shoutout natin yan sa darating pa natin mga panibagong videos. At dito nga guys, luto na ang ating butter garlic mixed seafood. Ayan guys, tikman natin. Masarap ba? Siyempre masarap yan. Ito muna. May sabot. Ba't? Kaya natin ito.
Bakit ang taba? Sarap guys. Try nyo rin ito minsan. Ang gantong style ng luto. Sabihin simple. Pero masarap. Kain tayo guys. Ani-chan!